Ramil Manalastas ang tunay niyang pangalan. Siya ay taga Pampanga at mas nakilala sa pangalang Tekram. Sino nga ba siya? Tara, alamin natin. Si Kuya Ramil Manalastas na mas kilala sa pangalang Tekram ay isa sa mga hinahangaan at sinusubaybayan ng libo-libo at milyong-milyong mga tao dito sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. Dahil sa kanyang kababaang loob at walang sawang pagtulong sa kapwa ay mas lalo siyang minahal at sinuportahan ng mga kababayan nating Pilipino sa iba't ibang bansa. Halos lahat ng mga video niya sa social media ay talaga namang inaabangan ng mga tao. Gaya na lamang ng mga taong tinulungan niya sa lansangan na makauwi at makabalik sa kanilang mga tahanan. Kinupkup niya ang mga taong ang buhay ay unti-unti nang nasisira. Inalagaan ng mga taong nangangailangan ng pagkalinga gaya nila Nanay Luz, Nanay Carmen, Kuya Kirby, Kuya Jason at marami pang iba. Hindi rin mawawala sa ating listahan ang isang bata na nakilala natin sa kanyang mga video. Isang bata na kanyang tinulungan, minahal, kinupkup at lalong higit itinuring na parang isang tunay na pamilya. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang batang kargador noon, graduate na ngayon na si Lord Diviel E. Delato na mas kilala natin sa tawag na Kuya Dave. Kaya ayan mga kadodoy, sa araw na ito, samahan niyo akong muli sa panibago na naman nating biyahe. Dahil ang taong dating napapanood lang natin at nakikita sa mga social media, ngayong araw na ito, makikita na natin at makakasama ng personal. Bakit kaya pala gusto ko siyang makita? Gusto ko kasing marinig personal ang sasabihin niyang mensahe para sa ating lahat. Kaya guys, let's go! Mula San Miguel, Bulacan ay nagtungo kami ng Candaba, Pampanga kasama ang buong team ng Another Tomorrow. Excited nga kami lahat dahil first time lang namin makikita si Kuya Tekram sa personal. At sa wakas, ito na yata ang pagkakataon. Kaya pagdating namin sa Candaba, Pampanga ay nagtanong-tanong na agad kami kung saan namin matatagpuan ang mismong bahay ni Kuya Tekram. Good morning po. Saan po yung bahay ni Sir Tekram po? Ay, didiretso lang po rito. Ay, may kakalibaan pa pong kanto. Thank you po. Salamat po, Nay. Thank you po, thank you. Good umaga po. Pagkatapos namin magtanong, ay sa wakas, ito na. Yung babae na yan, dito na kami. Sa Tekram. Mahilig din siya sa music. Kikita tayo. Mahilig yung may drum set, oh. Yung pala bahay. Pagpasok namin sa kanila ay sinalubong kami at inasikaso agad ni Kuya Darius, isa sa mga driver ni Kuya Ram. Napakababang loob nila. Bagamat ngayon pa lang kami nagkita-kita, pero pakiramdam ko matagal na kami magkakasama. Habang nagkukwentuhan nga kami ay maya-maya lamang biglang lumabas si Kuya Tekram, ang nag-iisang kahawig ni Dodoy Kuto. O alam ko di kayo payag. Paglabas nga ni Sir Tekram ay agad kong nilapitan para makamayan. Tunay na kamangha-mangha ang kabutihan ni Sir Tekram. Di lamang natin siya hahangaan sa social media, maging sa tunay na buhay, siguradong re-respetohin mo siya. Bagamat siya may schedule ng live ngayon, pero siya pa ang nagtimpla ng kape para sa amin. Hindi siya pumayag na bago siya mag-live ay hindi kami makilala. Maya-maya ay nag-live na rin siya at iniwan kami pansamantala. At habang naka-live sila ay nakipagkwentuhan muna ako kay Nanay Carmen. Sa mga hindi nga pala nakakakilala sa kanya, siya ang isa sa mga tinulungan at kinupkup ni Sir Tekram. Ito siya noon. At kung titignan natin ay malayong malayo na sa ngayon. Hello, Nanay Carmen. Hi po kayo. Hi. Hi po kayo. Hi. Hindi pa po nakapanood. Panoorin niyo po sa vlog ni Sir Tekram para makilala niyo po si Nanay Carmen. May mga anak po kayo, Nay? Ako? Mga anak, nasa ibang bansa. Missing baby kasi ako eh. Kaya lang, alam ko ang nation ng amin. Hinanap kasi ng government sa ibang bansa nung nag-work ako doon. Ano po trabaho niyo dati sa ibang bansa? Sa ibang bansa, Apo. dancer, at saka singer. Ah, singer. Di marunong po kayo kumanta. Konti. Kaya lang, lagi talagang kumakanta. Trabaho kasi. Apo. Ano po mga kinapaborito niyong kantahin dati? Marami. Gaya po Basta ng... may song hits. Ano po paborito niyong kanta? Kanta, Apo. Top of the World. Top of the World. Wow! At saka kay Wanted, at saka Sanadu. Sanadu. At saka Wanted. And for... Nakakatawa si Nanay kausap po. Tumakanta po si Kasi Nanay. favorite kong government eh. Favorite niyo po? Favorite niyo Top of the World. Top of the World. Ayun. Nay.
Tuwang-tuwa ako nakausap si Nanay Carmen dahil habang kausap ko siya ay naaalala ko ang dati niyang buhay. Ibang-iba at malayong-malayo na sa buhay niya ngayon. Dito sa bahaging ito ay mas lalo akong sumaludo at hinangaan si Sir Tekram dahil sa kabutihan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Habang nakalive sila Sir Tekram, bigla niyang inaya ang kanyang mga kasama para puntahan kami ulit sa labas at maipakilala sa lahat ng kanyang mga followers. Dito sa puntong ito ay sinamantala ko ang pagkakataon para tanungin si Sir Tekram kung anong mensahe ang nais niyang iparating sa mga taong makakapanood ng video na ito. Patuloy lang tayong mag-abot yung sabi ko nga, yung material, yung mga material na bagay, nawawala yan. Pero yung hindi mawawala na pwede nating ma-share sa mga kababayan natin, yung paano natin ipapakilala yung ating Diyos sa mga kababayan po natin. Yung tunay na pagkilala at magkaroon ng takot sa ating Diyos. Dapat tulungan natin yung mga Guide yung mga bata. mga kabataan. Sa ganung ano. Kasi kala nila normal na yung mga nakikita nilang ganito, yung nakikita, alam niyo na, mahirap yan. Kasi Kung ano lang nakikita nila, dapat may guide po talaga sila. kaya tayong mga magulang, yan, responsibilidad nating magabayan at mapalaki ng tama yung mga anak natin. Yun lang. Isa po kayong tunay na inspirasyon ng marami. Pare-parehas na tayo. Pagpalain mo po ay lalo ng Panginoon Kaya din po. Ayan! Grabe, successful! Thank you, Lord! Grabe, nakakatuwa naman. Nakita na ng another tomorrow! Isa sa mga bagay na gusto kong gayahin sa buhay ni Sir Tekram, yun ay ang manatiling mababa kahit gaano mang karaming pagpapala ang dumating. Sabi nga ng tatay ko, ang pagpapala ay dumadaloy sa buhay mo kapag ikaw mismo ay nagiging pagpapala din sa kapwa mo. May nakakakita man o wala ng ating mga ginagawa, tuloy lang dahil hindi naman natin ginagawa ang isang bagay para purihin tayo ng tao. Ginagawa natin ang isang bagay dahil mahal natin ang ating kapwa at ang mga taong nagmamahal sa kapwa ay mga taong nagmamahal sa Diyos. Muli, ito po si Dodi Cotto. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ni Lord. Mag-ingat po tayong lahat.